Okay, so ito yung OnePlus Nord CE2 5G, ang pinakabagong mid-range phone ng OnePlus. At alam kong nitong mga nakaraan, unti-unti na nagtataas ang presyo ng OnePlus at sumasabay na rin sa mga malalaking brands. Pero hindi ganun yung kaso dito. MediaTek Dimensity 900 5G, 90Hz AMOLED display, 64 megapixel camera at 65 watt charging sa halagang 14,990 pesos. At sa totoo lang, medyo nag-expect ako ng mas mataas pa. Considering na ang mga kakumpetensya nito ay ang Redmi Note 11 Pro 5G, Poco X4 Pro at Realme 9 Pro kung magkakaroon dito. So medyo nagulat ako dahil sa current pricing ng OnePlus, akala ko magiging mas mahal to. Pero mas mura pa pala. At sa lahat ng mga phones na nabanggit ko kanina, eto lang din, yung may 4K video recording. So eto na ba, yung best smartphone under 15,000 pesos? Tignan natin. Okay, so tulad ng dati, titignan muna natin yung mga kasama sa box. At unang-una dyan, itong SIM eject tool, documentations, frosted jelly case, yung signature high-quality cable ng OnePlus, at itong 65-watt Super VOOC charger. At eto na, ang OnePlus Nord CE2 5G. At nung una ko itong nakita, nagustuhan ko kaagad. Well, kamukhang-kamukha to ng OnePlus Nord 2 na nireview natin last time. Pero ang una nating mapapansin dito ay itong camera bump. Hindi to nakahiwalay. Talagang parte to ng mismong back cover. At may contour or curve lang ng konti para matakpan yung katawan ng mga camera lens. Same idea sa flagship phone ng Oppo last year na Oppo Find X3. At sa totoo lang, medyo nakakapanibagong tignan pero nagustuhan ko dahil una, hindi to sisiksikan ng alikabok sa gilid. At pangalawa, mas komportable rin to sa kamay dahil wala tayong makakapang sharp edges. Well, hindi nga lang to glass, plastic lang yan, pati na rin yung frame. Yung screen lang ang may Gorilla Glass 5 protection. Pero ang isa pang maganda, hindi to madula sa kamay. Medyo grippy kasi itong transparent coating na nilagay nila. So hindi nakakatakot hawakan kahit walang case. Actually, parang nagsilbing jelly case na nga mismo itong transparent coating. So kahit na plastic lang, isa pa rin to sa mga premium looking phones sa ganitong presyo. At sobrang komportable ring hawakan dahil magaan, manipis, hindi gaanong malaki at hindi rin flat yung frames. Pero ang isang magandang lamang nito kumpara sa ibang mga phones ngayon ay yung processor. Again, gamit natin dito yung Dimensity 900 ng MediaTek. 8GB na RAM at 128GB na UFS 2.2 storage na expandable din naman via micro SD card hanggang 1TB. 5G ready na rin to, may Wi-Fi 6 at sasabihin ko na kaagad na mas malakas at mas mabilis itong Dimensity 900 kumpara sa Snapdragon 695. Para sa mga mahilig sa benchmark scores, nakakuha to ng mahigit 475,000 points sa Antutu at mataas talaga yan para sa ganitong presyo. Pero, ang isa pa talagang nagdala dito ay yung malinis at pulidong software na Oxygen OS. Walang naka-install na mga bloatwares. Netflix lang pero halos lahat naman tayo i-download din yan. At wala rin ako na-encounter na mga ads kapag nag-i-install ako ng mga applications na madalas nating nakikita sa mga phones ng Xiaomi at Poco. So, swabing-swabe lang talaga yung experience. Wala akong na-encounter na bugs, hindi ako nabagalan, at hindi rin ako nakulangan sa performance. Ang totoo niyan, napansin ko na ito yung software na handa na talagang i-release sa market. Kumbaga, optimize na at makikita mo talagang hindi siya minadali. May mga na-review kasi tayong phones nitong nakaraan na may konting lags pa kahit na nasa home screen lang naman tayo at mapapansin mo na kailangan pa talaga ng further optimizations. So kapag ganun, lagi kong sinasabi sa review na kailangan pa nating mag-antay-antay ng mga software updates para mag-improve pa yung overall experience natin sa phone na yon. Pero sa phone na to, hindi ko na kailangang sabihin yon. Dahil out of the box, once na ma-update mo na kaagad yung mga applications, mabilis, malinis, at swabing-swabe kaagad yung experience. Hindi rin tayo makukulangan sa mga features dahil andito rin naman lahat. May dark mode, may always on display, screen off gestures, may game mode, may zen mode kung gusto mong mag-pause muna sa paggamit ng phone, at meron din tayong mga options dito para i-personalize pa yung phone. Hindi pa nga lang to naka-Android 12. Android 11 pa rin ang gamit natin tulad sa ibang mga phones ngayon. Pero according to OnePlus naman, bibigyan nila tayo ng 2 major Android updates at 3 taon ng security patches na panalo para sa 15K investment mo.
At para naman sa mga gamers dyan, solid 90 FPS sa Mobile Legends kaya smooth na smooth at high settings, stable 60 sa max settings ng Pokemon Unite, walang problema sa Call of Duty, playable din ang Genshin Impact sa medium graphics, at wala akong na-encounter na heating issues habang naglalaro ako. So very capable for gaming din talaga itong OnePlus Nord CE2. At again, kung gusto mo ng dedicated gaming review para dito, i-comment mo lang sa baba yung paborito mong game at i-like mo na rin itong video dahil siguradong gagawa tayo kapag umabot to ng 1,000 likes. Okay, so ang isa pa sa mga maipagmamalaki nito kumpara sa mga kakompetensyang phones ngayon na hindi ko talaga ine-expect na sasabihin ko ngayong taon ay yung pagkakaroon ng 4K video recording. May mga bagong phones kasi ngayon na hanggang 1080p lang na okay lang naman talaga for social media postings, pero para sa mga vloggers at mahilig talagang mag-video, syempre mas mainam pa rin kung meron tayong 4K dahil malaki ang difference ng quality kapag ganito ang resolution. Lalo na kung papanoorin mo to sa PC mo. Kailangan nga lang natin ng tripod or gimbal kapag ganito ang resolution dahil sa 1080p lang gagana yung stabilization or yung EIS. Ito naman yung mga photos na nakuha natin gamit ang 64 megapixel main camera. Dito makikita nating sharp and detailed yung mga photos, makatotohanan yung kulay at may decent dynamic range din. Kung makikita nyo against the light itong shot na to, pero nakuhanan pa rin yung mga ulap at may kasama pang eroplano. Medyo nawala nga lang yung detail sa shadows, pero again, nasa 15K lang din naman kasi to. Yung ultrawide naman ay usable din. Sapat naman yung quality for social media postings. Yung night mode kayang magpaliwanag ng photos pero medyo blurred yung nakukuha ko. So dapat stable talaga yung kamay natin or dapat gumamit din tayo ng tripod. Pero itong selfie camera ay pasado rin for the price. Maganda yung kulay, detailed at hindi rin sobra yung default filter. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong OnePlus Nord CE2 5G. Hanggang 1080p 30fps at meron din tayong EIS. At mapapansin nyo nga lang na kapag in-enable natin yung stabilization, magiging makipot yung field of view natin. Ito yung field of view kapag hindi naka-enable yung stabilization. Okay, so usapang display naman tayo. Meron tayo ditong 6.43-inch AMOLED panel na may Full HD Plus resolution, 90Hz refresh rate, at 180Hz sampling rate. So hindi ka rin talaga madidismaya. Punchy and vibrant yung colors, walang problema pagdating sa outdoor visibility, swabe yung animations and transitions kapag ginagamit natin, at syempre sobrang responsive din yan, kaya makakatulong talaga kapag naglalaro tayo ng games. At kung panonood naman ng videos ang habol mo, good news din dahil Widevine L1 yung security level, kaya Full HD ang playback resolution natin sa Netflix. Tapos, in-display fingerprint scanner na nga rin pala ang gamit natin dito. So medyo sosyal ang datingan. At nagustuhan ko rin yan dahil mabilis at lagi rin talagang nababasa yung daliri ko. Medyo makapal nga lang ng konti yung chin pero manipis naman yung ibang sides at yung punch hole nasa kaliwa na rin. So parang full screen experience na rin kapag naka-landscape orientation. So again, panalong display for 15K. At yes, yung ibang mga kakompetensya naka 120Hz na pero sa totoo lang, swabe pa rin naman talagang tignan ang 90Hz. Lalo na kung manggagaling ka lang sa 60. Actually, may mga taong hindi na rin nahahalata yung difference ng 120 sa 90. So, hindi naman to sobrang big deal para sa akin dahil natumpok pa rin naman ng OnePlus yung mga mahahalagang bagay dito. Hindi rin tayo naka-dual speakers dito. Isa lang yung speaker sa baba na medyo disappointing sa unang tingin pero hindi sa unang dinig. Well, hindi naman ganun kaganda yung sound quality. Pang mid-range phone lang din talaga. Pero kaya nitong sumabay sa dual speakers ng Poco X4 Pro in terms of sound quality and loudness. So hindi rin talaga para husgahan kaagad yung isang speaker lang. At para naman sa battery and charging, unang-una, sobrang impressive nung 65-watt charging nito. Sinasabi ng OnePlus na 32 minutes daw ang charging time from 0 to 100%. Well, inabot ako ng 38 minutes, but still, napakabilis pa rin ng charging time na yan.
At para naman sa battery, well, meron lang tayong 4500 mAh capacity na medyo mas mababa kumpara sa iba dahil 5000 mAh na ang uso ngayon, pero hindi yan nangangahulugan na mabilis na itong malobat. Take note na matipid sa battery yung processor at display nito at sapat pa rin naman kasi talaga yung 4500 mAh para sa 1 hanggang 1.5 araw na gamitan. Lalo na kung hindi ka naman heavy user na naglalaro ng games magdamag. Okay, so OnePlus Nord CE2 5G. Mabibili natin to sa Lazada. Ilalagay ko na lang din yung link dyan sa description. At hindi ko alam kung kailan magkakaroon sa malls, pero i-update ko na lang kayo dyan sa comment section. Pero ang pinakatanong dito, panalo ba to sa halagang 14,990 pesos? Yes, at isa to sa mga pinaka-maire-recommend kong phones ngayong taon. Solid talaga yung performance, ang ganda ng software experience, may 4K video recording, 5G ready na, magandang camera, magandang display, magandang design at form factor, may decent battery life, at sobrang bilis ding mag-charge. May mga bagay na mas mababa to kumpara sa iba, tulad na lang ng 90Hz refresh rate at isa lang yung speaker, pero hindi naman yun sobrang laking bagay, hindi deal breaker para sa akin. At kahit na ganun, nakita naman natin na nakikipagsabayan pa rin talaga. At alam ko na may mga magko-comment sa inyo about comparisons, lalo na compared to Poco X4 Pro. Well, hindi ko pa yan masasagot ng buo sa ngayon dahil una, kailangan ko munang tapusin yung review ko sa Poco X4 Pro at pangalawa, dapat side-by-side comparison din ang gagawin natin para patas ang laban. So siguro comment na lang din kayo dyan sa baba kung gusto nyo ng ganong klaseng comparison. Pero ang masasabi ko ngayon, mas malakas yung processor nito, mas maganda yung videos dahil may 4K video recording nga, mas komportable sa kamay, kayang makipagsabayan ng display, camera at speakers, mas mura, at dahil sa mas pulido at mas malinis na software, mas maganda rin talaga yung user experience dito. Now, alam kong marami sa inyo ang talagang maalam na rin pagdating sa mga specs. Pero at the end of the day, software pa rin talaga ang isa sa mga magdidikta kung magiging maganda ba yung experience natin sa phone o hindi. At alam ko rin na hindi pa kayo kontento dyan dahil may mga magtatanong pa kung kamusta to kumpara sa Poco X3 GT na isa rin sa mga solid phones last year. Well, depende yan sa personal preference nyo. Lamang ang X3 GT pagdating sa processor, sa refresh rate at sa battery. Pero ang laban naman nitong Nord CE2 ay yung AMOLED display, yung slim and compact na form factor at yung software. Again, personal preference to. Kayo ang magde-decide kung anong features ang mas importante para sa inyo. Pero kung ako ang papipiliin, Nord CE2 ako. Dahil again, mas pipiliin ko ang 90Hz AMOLED kumpara sa 120Hz na LCD. Importante rin para sa akin yung form factor. Alam nyo yan, medyo marami na rin kasi tayong na-review phones at dahil doon, unti-unti ko talagang nakita at na-appreciate yung importance ng pagiging slim and lightweight ng phone. At malaking bagay din kasi sa akin yung software. May mga magsasabi na may pagka-color OS na itong Oxygen OS, pero mas maganda pa rin kumpara sa MIUI. So guys, yun lang muna para sa ngayon. Again, ilalagay ko yung link dito dyan sa description. Tapos kung gusto mong malaman kung ano pa yung mga bagong release na phones ngayon, pili ka lang sa mga videos na to. Again, ako nga pala si Mon. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!